ko ulit. Ulit! Wala na ako sa mood! Ishibi Documentation Club. Second take ko na to. Kaya ako siya uulitin kasi isa sa mga favorite ko na jogging pants, andun pala yung parang location ko. Basta hindi ko na ipapaliwanag. So I had to change! Kasi syempre, ba't ko ilalagay ang location ko? Ba't ko ilalagay ang location ko? Bakit? Wait lang, hihinga muna ako na malalim kasi medyo sinusumpong na ako. Pero alam mo, sometimes it happens. It really be like that sometimes. Wala na tayong magagawa. Nahihiya ako kasi I'm imagining myself na I'm talking to my children. So, hello children. I'm your mommy! Yeah! Nakilig. I'm your mommy. I'm your mommy. So, I'm 24. I'm unemployed. Di ko na alam gagawin ko. So, I'm talking to you, my 4 children, my at least 4 children, kasi I want 4 children. Kung mabigyan ako ng more than 4, let's say 5, let's say 6, thank you. Thank you, Lord. Thank you, children. Thank you. Egg cells. How many egg cells do I have? Isa lang naman per month, di ba? Thank you. Kumbaga, it means na I'm at a point in my life where I can afford it. So, the more children I get to have, the happier I will be. Pero, to be clear ha, I'm not, okay, alam mo yun, relax lang. I'm not. I do want to be though, and I will be. Kung 24 ako ngayon, I hope by the time I'm 30, I'm gonna start. Tas 2 years yung interval. So, bali 30, 32, 34, 36. Hanggang 36. Ngayon kung mabibiyayaan pa ako, no, 38. Kaya pa ba yun? Ewan ko. I'm gonna have to consult my OB for that. Nag-start na akong magpunta sa OB kasi that's how serious I am. Actually, in-encourage din ako ng mami ko kasi, pero ang sabi lang sa akin ay I'm too young to start yung mga regular na ginagawa pang nagpapa-OB. So parang sabi niya, bumalik lang ako kapag, I don't remember what she said, totoo lang. Bumalik daw ako kapag blank. So hindi ko alam kung kailan ako babalik. So siguro vibes na lang, no? I'm your mom. Kanina, kaya ako nahihiya kanina, ngayon ko palang ipapaliwanag. Kasi, having a child is like meeting someone new na you haven't met before, you haven't seen before, wala pa kayong relationship, ang awkward pa, alam mo yun, kumbaga pag hawak-hawak na kita sa ospital, anong sasabihin ko sa'yo? Hello, ganon. Hindi ko rin alam. So, parang kaya ako na-awkwardan makipag-usap sa mga anak ko na wala pa, sa iyo na wala pa. Kasi, it's like making friends, alam mo yon, medyo nakakahiya na ang awkward na ewan. Kasi wala naman pa tayo, like, hindi pa tayo close. As in, hindi pa tayo close. Kumbaga, wala pa tayong relationship. Yes, we have a starting point kasi anak kita, nanggaling ka sa akin. Pero, hindi kasi automatic na magiging close tayo. Hindi automatic na mag-open up ka sa akin, tas hindi rin automatic na mag-open up ako sa'yo. Kumbaga, that's just something na we're gonna have to figure out along the way. That is why. This is Jing Jing, by the way. I really, kaya inaalagaan namin mabuti to para maabutan nyo pa ang maalis ka na, tapos na ang iyong, moment. Ay, hindi pa daw siya aalis. Hindi pa daw siya aalis. So, I really hope you get to meet Jing Jing. Kasi sa kanya, ako nakapag-practice kung paano magkaroon ng anak. Alam mo yun? Okay. Ano yung sasabi ko? So, wait lang ha. Wala kasi akong script. Tapos kahit nasabi ko na to lahat kanina, hindi ko na naman matandaan. Kasi wala man lang ako ni outline. Wait lang ha. Hinga muna ako ng malalim. Kasi kanina pa ako salita. Tapos napaka-init. As in, sobrang init dito ha. Okay. Hinga muna ako ng malalim. I'm thinking. Okay, why am I doing this? Originally, meron na akong first vlog na ipapublish. Pero kasi kagabi, hindi ako makatulog kasi yung una kong vlog, yung first 10 minutes, baliw-baliw lang. Yung second 10 minutes, biglang seryoso. So, I asked one of my friends, which I hope you will be meeting, kasi isa siya talaga sa mga pinakaka-close ko. As in, sandal na ako sa kanya. Sabi niya sa akin,
Kumbaga, he gets what I'm trying to do, di ba? Pero kasi, if I'm going to post this publicly, I have to tell you straight up why I'm doing this. Kaya ako to ginagawa ay, sabihin, yung first vlog, baka maging second na lang yun. Ito na muna tayo, focus ka na muna dito, focus. So, pwede ba ako umupo-upo? Kasi umalis naman na si Jingjing. Upo-upo lang, tapos tatayo-tayo ulit, alam mo yun? Vibes. Teka, bubuksan ko siya ng electric pan kasi baka nainitan siya. I really love my mic though. Naririnig niyo pa ba ako? Naririnig mo pa ako? So, parang ang sabi sa akin ng friend ko na yon na ipaliwanag ko why I'm doing this. So, I think for me to fully explain why I'm doing this, ang dami kong dapat ikwento. Isipin ko muna ha, para hindi sabog yung utak ko. Number 1, number 2, number 3. As much as I am so confused right now, kasi sobrang, ang daming nangyayari, pero at the same time, walang nangyayari. Kumbaga parang, hindi ko alam gagawin ko. And I want you to know na, as lost as I am right now, I'm already here for you. I'm gonna be vlogging kung ano man ang mga nangyayari, alam mo yun, as I navigate through life. Navigate. Basta hindi ko alam kung anong pagdadaanan ko. I use the word navigate kasi sa totoo lang, hindi ako marunong mag-navigate. By default. Napapagod na ako kasi imagine doing this for the second time. Imagine that. Hinga muna ako ng malalim. Pwede bang uminom muna ako? Inom muna ako tubig. Okay. Sorry, excuse me. So again, ang purpose ko why I'm doing this is because I want you to, kumaga, at least I want to help you figure something out. And whatever you're going through, it will pass. As it had and as it always has in my case. So, kumbaga, and meron pa akong mga haharapin. Kaya if sa totoo lang, right now, I don't want to have you yet kasi wala pa talaga. Hindi ko pa kaya. But I do want to have you someday. Okay, so magkakwento muna ako, no, para magkaintindihan tayo. Nainis ako kasi mas gusto ko na yung mga pinagsasabi ko kanina. Now I have to. Okay, let's talk about why I like documenting stuff. So, to me kasi, ang pag-document, meron yung 3 steps. You film, you edit, and then you watch it. So, ang favorite ko dun sa 3 yan, yung pag-edit. Kasi tawan-tawa talaga ako sa sarili ko. As in, sobra akong tawang-tawa. Tapos natutuwa ako kapag yung mga pinapatawa ko, kahit unintentionally ha, natatawa din sila. So, parang wala lang, ang sarap nila pakinggan. It really brings me so much joy. And then, so napakahilig ko mag-edit. So kahit napakataga, it really takes so much time. Alam mo yon. Yung pag-film, napakadali lang yan. Kumbaga saglit na saglit lang yan. Ngayon lang medyo and usually I do not do a second take. I do not retake. Kasi ang hirap pa nagre-retake, parang masyado ng scripted. Pero kasi I had to, kasi mahalaga eh. Kasi kitang-kita kasi yung location ko nandito. Diyos ko po naman. Like, as in, konting zoom mo lang, you're going to find out where I am. So, dun sa 3 yon, ang pinakamabilis talaga yung pag-film. Ang pinaka-favorite ko yung pag-edit. And then, yung pag-rewatch, second favorite ko lang yon. Pero I do like rewatching myself kasi natatawa kasi ako. I just like documenting so much. Kumbaga, mahilig ako mag-look back on stuff kasi sa totoo lang, like, if I had not gone through that, who would I have become? Like, halimbawa, yung mga mahal ko sa buhay, I don't think they realize how amazing they are. So, kumbaga, isa sa mga objectives ko din ay to have them see themselves as how I see them through my eyes. Tapos mas funny pa kasi ang funny ko mag-edit. Okay, disclaimer lang, yung way ko ng pag-edit, I think accumulation siya ng influence na nakuha ko sa lahat ng YouTubers na mga pinapanood ko. Kumbaga, kung ano yung mga nagustuhan ko sa kanila, isa-isahin ko yung mga favorite kong YouTubers ha. Number 1, Emma Chamberlain. As in, siya talaga. Siya talaga ang pinaka-favorite ko sa lahat. As in, pinaka. Number 2, Stephanie Su. Yung mga kwento niya, yung mga mukbang, parang the way I edit, and the way I found this comfort na etong mga taong to, they're really being who they are on cam. Kumbaga, in front of the camera, wala silang pakialam. Basta they are being true
to themselves. Mas na-motivate ako na bakit ko kailangan i-tone down yung sarili ko. Halimbawa, bakit ko kailangan maging less na madaldal? Bakit ko kailangan kumalma? Kasi sobrang tindi ng energy ko eh. Bakit ko kailangan maging behaved? Alam mo yon, when I can just be myself. So, thank you. Thank you, Miss Emma Chamberlain. Thank you, Miss Stephanie Sue, and other people na I watch. Pero kasi silang dalawa talaga yung pinaka naka-impluwensya sa akin to really just be who I am. And besides, yung ate ko kasi sobrang ano siya eh. She provided a space for me to just really be who I am. Kaya parang hindi ako ganun ka affected sa third person point of view or sa opinion ng iba. Kasi parang yung mahahalagang tao sa buhay ko, they love me for who I am. So parang it's a win-win. That's what I want to be para sa'yo. Kumbaga, gusto ko maging komportable ka, gusto ko kapag takot ka ako, tatawagan mo, kapag bored ka, ako rin yung tatawagan mo. Kasi I recently added to my routine na kapag sa gabi, tas hindi naman sa bored ako, pero it's just something na I look forward to now, which I never did noon. Yung every night, i-video call ko nanay ko. I just think it's important to treat every relationship as something na you have to maintain. Kumbaga, you have to nurture. Paano ba i-pronounce yun? Nurture. Kumbaga, kailangan mong alagaan, kailangan mong mag-effort. Hindi porkit kapamilya mo na sila, wala ka nang gagawin. So, you really have to make an effort to build relationships. No? So, that's what I want for you. Na gusto ko maging close tayo. Yun. So, siguro, I just want to say thank you to everyone around me. They let me be who I am. So, I want to let you be who you are then. As long as it's not, wag naman yung mapapakulong ka ha. Ang point ko lang, just be yourself. Okay, so, sobrang gusto ko sila Emma at Stephanie. Sobrang chaotic nila, pero at the same time, sobrang comforting. I just wanna be clear na the way I edit my videos, o kaya the way I project myself, I don't think it's fully original kasi influence ako ng madaming bagay, ng madaming tao. Pero ang kinalabasan, pero ito yung kinalabasan, kumbaga. And I'm very happy with it at komportable ako. Gusto kong ipakita how lost I am right now, pero I'm still working as hard as I can because blank. So, dito ka napapasok. Ito na yung entrance mo. Because sige, ililista ko yung mga ipapaliwanag ko. Ano ba ang pangarap ko? Number 2, ano yung history nito? And number 3, anong connection niyan sa aking YouTube channel? Ishibi Documentation Club. Kwento ko muna yung history bago ko ikwento yung pangarap ko and then paano ko siya i-mix sa YouTube channel, no? Nagsimula ako mag-vlog 2023. Pinopost ko lang siya sa Instagram dump. So, less than 20 people are there, no? So, ang purpose ko lang naman noon ay wala lang. Kasi I was going through such a rough time. Pero, it was not the roughest time. Alam mo na ako anong roughest time of my life thus far, yung boards. So, in retrospect, yung sinasabi ko na, Diyos ko po, masisira na yung buhay ko ngayon 2023, wala lang yon. Mas matindi kasi yung 2024. Oh my God. Okay, so yung 2023, na-realize ko na ang saya pala mag-edit. Sobrang saya pala mag-edit kasi wala namang kasing problema sa akin yung script, yung mga pinagsasabi. Kumbaga wala akong problema sa substance kasi nag-uumapaw ako sa substance, no? Ang nag-e-enjoy ako sa pag-edit kasi parang mas napapakita mo yung personality mo dun eh. So, even if it would take me hours, tapos ang sakit na ng kamay ko, nagiinit na cellphone ko, so therefore, nagiinit na rin yung kamay ko at napapasma, nag-e-enjoy pa rin talaga ako, grabe. And then, I will post it sa Instagram. So, ang way kasi sa Instagram is, if you post a story, tig 1 minute lang yon. So, I didn't mind segmenting my videos into 1 minute clips. So, i-upload ko siya ng 1 minute clips. Usually naman, ang vlogs ko, 1 to 10 minutes or 1 to 10 minutes lang yata. 10 minutes yata pinakamahaba, ewan ko. And then, I would store it sa highlights. So, I can rewatch it, ganyan. Ang nakapanood lang nun, yung mga pinakaka-close ko sa buhay, no? Kasi yun lang naman yung goal ko eh. Parang, I want a way to document what's going on, who I'm with, kumbaga sino yung mga napapatawa ko, sino yung mga mahal ko, because I want them to see how amazing they are and how much they've helped me
become who I am at kung gaano ko sila kamahal. As in, gano'n lang kasimple. Kung gaano ko kayo kamahal, period. Sila lang yung makakakita. Kumbaga, parang to me, why do I have to show it to everybody? Kumbaga, they don't have to know. Ang mahalaga lang naman na makaalam yung mismong mga mahal ko sa buhay. That lasted until I decided to go public, no? Syempre. 2023, teka lang ha, nahirapan ako. Ito na naman, alalahanin ko na naman. Ang 2023 ay 4th year era ko yata yon. And then 4th year second sem, doon na talaga nag-start yung boards. Okay, hatiin natin sa dalawang phases ha. Mema sa seryoso. Doon muna tayo sa mema. So nagsimula yung mema nung 4th year second sem kasi we had one subject. Okay, we had many subjects ha. Pero yung isang subject na to, nire-require kami na mag-spend ng time sa library. Which I didn't mind kasi I love studying nga no? Pero kasi I would prefer studying sa student lounge sa building kesa sa library. Kasi ang ingay ng mga paan ng tao sa library. Tapos yung iba talaga, tambay lang. Parang the objective of that requirement was for us to study for the boards in advance. Pero kasi, alam naman natin lahat na sa dami ng nangyayari, hindi talaga yun yung nangyayari. Pero kasi, ang sabi ko na sa sarili ko, whatever I do here, sa library, I know na ultimately it would help me sa boards. So, nag-aaral naman ako, pero kumbaga, hindi ko objective na maka-aral for the boards. Ang objective ko ay maaral yung recitation bukas. Ang objective ko ay balikan yung notes ko na halos sabaw na ako during class kasi antok na. Pero kasi, well, yung inaaral ko naman kasi noon, yun din naman yung lalabas sa boards. So, technically, I was following my teacher. Okay. Sana magmagalit sa akin yung teacher ko. Hindi, feeling ko hindi naman siya magagalit. Okay, 5th year, first sem, internship era, nagre-review ako on my own, pero mema lang. I just really like studying. Parang studying for leisure lang siya kasi ang saya ko kasi sa mga subjects ko, especially tax. Oh my God. Pero nag-start yung online access ko sa first review center ko mga before November. Kasi pinag-online access muna kami. And then November talaga nag-start. So ito na yung start ng seryoso phase ko. Pero medyo sustainable pa kasi then after ng first study cycle ko sa first review center, lumipat ako ng syudad. So doon ako mas nasira. So what kept me going? Doon na tayo pupunta sa pangalawa nating pag-uusapan. Ano ba talaga ang pangarap ko? Kasi meron talaga mga pagkakataon na sa sobrang hirap, as in, sobrang hirap talaga. Ano ko kasi, basta study world, gusto ko lang lagi maging mag-isa, alam mo yun? Kasi focus tayo focus. Pero umabot ako sa point na hindi ko na kaya maging mag-isa. Parang gusto ko na lang lagi nakadikit sa mami ko saka sa ate ko. Parang nag-iba talaga yung personality ko. Parang nag-flip siya. Dati, independent ako, although mami ko naman at ate ko lahat, they cook, they wash my clothes, they provide me shelter, tas yung mga ibang sumusuporta sa akin sa buhay ko, sila din nagpo-provide sa akin. Wala naman akong ginagawa besides to study. I'm very happy with that kasi binigyan nila ako ng kakayahan to do what I love. What kept me going besides yung support system ko? You. Iniisip ko na lang, as in kahit tanungin mo pa yung mami ko, ganyan lang. Bali yung lola mo, iniisip ko na lang, for my kids, for my kids, for my kids, for my 4 kids, for my at least 4 kids. You are already an inspiration to me, kahit wala ka pa. Kumbaga, you have helped me go through stuff na hindi ko in-expect na lilipas din pala. Ano yung iniisip ko? Alam mo, every time na isipin ko yon para magpursigi ako, it's always one scene. Kumbaga, this is what I'm working hard for. Everything I'm doing is just a means to get there. Kasi hindi naman ako yung sobrang ambitious na person. Noon kasi ang mga pangarap ko maging presidente, maging bilyonaryo, yung mga ganyan. Pero na-realize ko kasi na I don't think I'm gonna find happiness in that. I want a peaceful life and a family na meron ding mapayapang buhay, no? So yung scene lagi is naalala ko to kasi nire-recite ko to sa sarili ko kapag hirap na talaga ako. Sabi ko, I want to wake up before 5 a.m. Kumbaga, lahat kayo sa bahay tulog pa. No? I honestly wanna live with my mom. Kung ano man trip niya, yun ay kung papayag lang naman siya. I go outside in a neighborhood that's safe. Tapos yung nalalanghap ko, hindi sobrang polluted. Ibig sabihin, hindi mausok. Ibig sabihin, wala tayo sa syudad. Hindi yun ang pangarap ko. Gusto ko talaga probinsya. Probinsya na accessible pa din. Kasi meron ng mga expressway.
I see flowers, may nakikita akong palaka. Gusto ko yung may mga palaka sa halaman, yung may mga snail, palaka, snail, yung mga ganon. Feeling ko kasi yung mga yon, it teaches children to be friendly sa mga hayop. Alam mo yun? Na, halimbawa, just because may snail dyan, it doesn't mean na pupulutin mo at aalug-alugin mo. No, you just let it be. Kung gusto mo siya, sige, ganon-ganonin mo yung shell niya, pero wag mo na siyang alisin kung saan siya nakadikit. Alam mo yun? And then after I take a look at my plants, which I did not plant, I go for a run. So, anong ibig sabihin nun? If I can run by myself that early in the morning, nang hindi natatakot, it means na talagang I'm in a neighborhood that's safe. And that's not something that's cheap. Kumbaga, that's not cheap. So, pag uwi ko sa bahay, saka pa lang kayo gigising. So, kumbaga, wag muna tayo mag-usap. Payapa muna tayo sa umaga. Pag uwi ko, saka tayo mag-usap. So, gigisingin ko kayo and then I'm gonna cook for you. Okay. Ito yung talagang detalyado ng mga pangarap ko. Not only will I cook breakfast for you, magpe-prepare din ako ng mga lunchbox. Yung mga lunchbox na pwede ng pang lunchbox competition. Number 2, gusto ko ng sarili kong driver kung ako lang. Pero kung yung mga anak ko ihahatid sa school, gusto ko ako maghahatid. Ako susundo. Ako yung masastuck sa traffic kasama nila. Ako yung mommy na medyo tambay lang sa school pero hindi talaga. What I mean by medyo tambay, yung lagi mo nakikita sa school pero hindi naman ako uupo lang doon. Ang ibig sabihin ko lang, present ako lagi. Present ako para kunin yung card, present ako kapag may natapakan na paa yung anak ko na hindi niya sinasadya kaso umiyak yung bata, alam mo yun? Pero for me to be able to do that, it means na I'm at a point in my job or kung hindi man job, basta nasa point ako ng career ko na I can afford doing that. O gusto kitang i-review. We're gonna set boundaries daw ha, kasi I'm not expecting you to love studying as much as I do. Kung meron kang ibang gustong gawin, gusto mo wag magtapos ng college, gusto mo hanggang high school ka lang kasi gusto mong mag-pursue ng ibang bagay, or kung gusto mo naman sa isang magandang school, I want to be able to afford that for you. Kung gusto mo maging model, gusto mo maging artista, gusto mo maging athlete, gusto mo maging artist, kung anong gusto mong gawin, gusto mo maging parent agad ng maaga, pero wag naman sobrang aga, parang awa mo na, yung sakto lang. Pero kung gusto mo maging kagaya ko na napakahilig mag-aral and to be, kasi ang gusto ko kasi talaga, to be a tax attorney who has time. So parang ultimately ang dream ko, to be a tax attorney who has time for her family. Alam mo yun, yung mapayapang buhay na focus ka lang sa kung anong gusto mong gawin. Yun, so ang pangarap ko, meron tayong mga desk sa bahay. Ayoko yung mga may drawer na desk. Gusto ko yung mga binubuksan, tas may storage. Wala, I just really want kids, alam mo yun. And then the other thing that inspired me nung mga panahon naghihirap ako is, syempre, I want my mom and other people who support me, especially my sister, ganyan, to live a life na ganun din, yung mabagal lang, tas komportable, tas mapayapa. Alam mo yun? Nabasa ko sa The Alchemist, it's not smart for you to promise stuff na you don't have yet. Pero kasi hindi ko sinusunod yun. Ang tendency ko, I promise stuff na wala pa. Kasi feeling ko kasi, mas namamotivate ako to actually work harder. Kasi I'm involving other people. Mahirap kasi if you only work for yourself eh. Kasi aabot tayo sa point na as much as we're disciplined, hardworking kaya, aabot ka sa point na ayaw mo na, bahala na, ako lang naman yung affected eh. Pero if you promise stuff to people, halimbawa, ayun nga, my mom, I want her to have a slow life. Gusto ko yung mga taong tumulong sa akin, mabigyan ko sila ng kahit papaano for their retirement after all that they've done for me. Kahit wala pa ako ni isang singkong duling, para lalo ako magpursige kasi I'm involving other people as early as now. So I'm not going to stop kasi hindi lang ako yung affected eh. I think it's one of the lessons I learned from someone na it's really not enough for you to do something for yourself lang. Minsan talaga you need other people to do that something for para magpursige ka. I'm also doing this for you. One, because this could be, like, totoo lang, magpakatotoo na tayo. If this works and I start earning from this, edi meron na akong passive income from something that I really enjoy doing. And then number 2, yung mga bagay na hindi mo magets,
at least nakikita mo firsthand how I deal with it. Alam mo yun? Siyempre, di naman kasi kita lolokohin. So, sumasakit na lalamunan. Kapag bang uminom mo ng tubig? Not only will you be entertained by the mistakes na I've done o kung ano mang ginagawa ko, you also get to learn. And you get to build a deeper relationship with me. Kasi having 4 kids, having 1 kid nga lang tas more than 1 pa, mahirap yon. Especially kung halimbawa, yung attention ko kung saan-saan na napupunta. Like, syempre, by that time, I'm working. Tapos, I'm taking care of my family also. Tapos, I'm taking care of you. So, as much as I want to spend time with you, I don't think I'm going to be available all the time. Pero I will really try. Kasi nga, ako talaga, mas family-driven. Noon, akala ko mas career-driven ako. Hindi pala. To me, that's just the means to be able to spend more time with people I love. Kung pwede lang na mag-retire ako agad, like if I can afford that, that's really the dream. And you're not even born yet. So, ang galing mo, no? Thank you. Thank you. Thank you for being born. Although not yet. No offense. Paano ko to gagawin? Mahilig kasi ako mag-vlog ng kung ano-ano. So, maybe yung first segment ng every video, ganon. Kumbaga, kung ano lang yung nangyayari. And then yung second part is just me talking. Siguro teaching you something from someone na I know or from someone na I do not know pero may natutunan ako sa kanya, from someone na I align with or I don't align with pero meron ako natututunan. Kasi feeling ko, may nabasa ako isang beses, excuse me, kumbaga the person I am today, hindi lang ako yung nag-contribute niyan. A lot of people contributed to it. Alam mo yun? Daily Gospel, Daily Stoic. How do you read that? Stoic? Doily Steak. Daily Stoic. Grabe. Ang dami ko natutunan doon, grabe. Tapos yung mga podcast lang na kung ano-ano yung kinukwento nila, like yung routine nila, or kaya kung ano saan sila passionate about. I listen to that every morning. Actually, nag-influence sa akin yan yung ate ko sa kaysa sa mga friends ko. Kasi if you listen to it in the morning, you get to apply it for the whole day. Pero if you listen to it before you sleep, saan mo siya i-apply sa panaginip mo? Pwede naman. Mga natututunan kong mga yan, I will share with you. Welcome to Ishibi Documentation Club, where I show my children, my future children, how I somehow found myself in my 20s. I'm just as clueless as you are. Yan, pagkatiwalaan nyo na lang ako. I really hope I don't do a third take. See you soon. And I hope you get to meet yung mga mahal ko sa buhay. Because sobra akong swerte. And I want you to be as lucky. Nalala ko yung mga panahon sinasabi ko, ayoko magkaanak. No offense. Pero na-realize ko kasi na it's really all I want. Okay, goodbye. And good luck. I'm your mommy for as long as I live. And for as long as I stay in there. Okay, gusto mo ng sad? Sige, bago tayo matapos gusto mo ng sad? Natutunan ko sa Daily Stoic. Yung isa sa mga reason kung bakit din siya nag-start mag-YouTube is for when he dies. Pero another reason why I'm doing this is for when I die, it's like I'm still here. Kasi whatever you post sa internet, it's forever. So, I am also going to buy a hard drive. Para kung sakaling, ewan ko, biglang mawala lahat ng videos ko, at least meron akong hard drive. So, yun. Huwag ka masada. I'm not gonna die. I'm gonna be here for a long time. Kasi another reason why I'm taking care of myself ng sobra is because I want to live a long life with you. And talking like this is a form of taking care of myself for you. And for me, syempre, para Diyos ko po, for you din. Alam mo, titigil na ako.